Inilabas na ng Kamara ang listahan ng mga ahensya ng pamahalaan na makikinabang sa ginawang realignment sa ginawang ng 2024 General Appropriations Bill. Nasa 194 billion pesos ang pondo na na-realign sa bahagi ng isinagawang institutional amendments sa proposed budget ng 2024. Pinakamalaki ang inilaan ng Kongreso sa ilalim ng Department of Agriculture at sa attached agency nito. Ito ay mayroong 64.5 billion pesos, kabilang sa mga programang pinondohan ang subsidyang palay, pagtatayo ng pump irrigation, massive planting program at pagbili ng mga punla ng nyog at fertilization sa ilalim nito at konstruksyon ng fishery at post-harvest facilities doon sa Kalayaan Group of Islands. Nasa 43.9 billion pesos naman ang tatanggapin ng Department of Health para sa medical assistance na mahihirap na pasyente, specialty at legacy hospital, mga cancer assistance program at communicable disease. Samantala bahagi naman ng 1.2 billion pesos na tinapyas mula sa Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies ang inilipat sa Philippine Coast Guard para sa mga mga intelligence fund na nagkakahalaga ng 200 million pesos, nasa 300 million pesos naman ang ipinagkaloob o ipagkakaloob sa National Intelligence Coordinating Agency, 100 milyong piso para sa National Security Council, 351.8 million pesos para sa airport development at expansion ng Pag-asa Island doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang Department of Education na pinamunuan ni Vice President Inday Sara Duterte ay binigyan ng 150 million pesos para government assistance students and teachers and private education, habang ang maintenance and other operating expenses ng Ombudsman ay tinaasa ng 50.4 million pesos. Samantala, mas quoted. Ganito inilarawan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang lumabas na balita kaugnay sa sinasabi umanong destabilization plot laban sa Marcos government. Sa isang pahayag sinabi ni Sec Anyo na maaring hindi lamang naunawaan ng husto ng ilan ang ibig sabihin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa talumpati sa Joint Change of Commands at Chief of Office Ceremony ng Western Mindanao Command isang araw. Sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Medela Aguilar na ayos at nabigyan linaw na rin ang issue. Sa speech binigyan diin ni General Browner sa mga sundalo na manatiling propesyonal at kumalima sa sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang taong bayan at ang bansa. Kaugnay niya narito ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo ng mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement was that I was talking to our troops, no? Yung mga sundalo natin, mga sailors, mga marines, mga airmen, at ang sinasabi ko dun sa statement ko was that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities, at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movement